Yan mga kanitib na magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon pag-usapan natin yung kitaan at saka yung paghahanap ng mga buyer sa mga native chickens. No? So native chickens, ikukumpara natin siya sa iba pa nating breed. At ano ba yung mga breed na mas malakas pa na ibenta sa native chicken. So native chicken, alam naman natin na kahit ang dami pumasok ng mga imported breeds dito sa sa Pilipinas ay patuloy pa rin yung paghahanap ng mga Pinoy ng native chicken, no? Kaso nga lang dahil din po sa nagmamahalan na yung mga feeds ngayon at yung ibang mga buyer ay talagang barat pa rin sa pagbibili ng mga native chicken sa mga galing sa mga farmers, no? Medyo masasabi ko, no? Malaki yung chance na baka malugi ka kapag purong native chicken lang yung ibebenta mo sa market, no, as meat. Yan. Kasi nga kapag native chicken, matagal siyang lumaki, no, matagal siyang ma-harvest, no, as meat, and matagal din po siya na dumami. Kasi nga broody ang native chicken. Ibig sabihin nun, naglilimlim ang mga native chicken, and kapag naglimlim sila, hindi po sila mangingitlog. Yun po yun, no? And halos lahat sa mga native chicken breeders ay wala gaanong incubator, no? Kasi nga, wala din namang suporta yung gobyerno. Para sa akin lang, no? Hindi naman lahat ng lugar ay sinusuportahan ng gobyerno para sa mga farmer ng native chickens katulad natin, no? Dito sa lugar namin, wala talagang support, no? As in, walang support sa DA. Yan. Kaya, kung gusto mo mag-farm, dapat may sarili kang pera. Yan. At hindi ko masasuggest na ang native chicken, no, ay mabubuhay ka ng native chicken kung backyard ka lang. Okay lang sana kung sobrang dami mong native chicken and ibenta mo sila for meat production. Kasi yung ibebenta mo, yung mga lalaki, mga mabilis lumaki. Ako lang, no, ito lang, suggest ko lang, ma-advise ko lang sa mga gusto ng meat production, i-upgrade nyo ang native chicken nyo gamit ang mga heritage chickens, no? Kasi nga kapag puro na native, talagang may chance ka na malugi. Kasi nga ang tagal nilang ma-harvest. And dapat din, no, hindi lang native chicken yung alagaan mo. Dapat kung ano yung mabenta, yun yung alagaan mo, no? Katulad ng Rhode Island, Black Ostolorp, yan, kapag meron kang ganyan, dagdag yan sa collection mo, no? Dagdag sa libangan, and syempre dagdag din sa gastos. Pero yung mga manok na yan, mabilis pong dumami and mabilis pong ma-harvest. And maganda siya i-upgrade, no? Pang-upgrade sa mga native chickens natin. Yan. About naman sa mga darag native chickens, kung gagawin mo siyang negosyo, so dapat may magandang presyo. Pag ang presyo mo, same lang din sa market, 200 pesos per kilo or 250 pesos per kilo, naku, baka malugi ka. No? Kasi nga, ang tagal ng ilang buwan bago lumaki yung darag, tapos babaratin ka lang, pangit yun kapag ganun. So, ito nga katulad dito sa atin kanina, ang daming umu-order sa atin ng mga Rhode Island, Black Ostolorp, and yung kaka-harvest lang namin, sold out na rin, no? Kasi nga, ang mga manok na yan, ginagamit nila for meat, yan, and ginagamit nila for eggs, yan. Alam niyo naman yung mga chikiting ngayon, yung ibang tao, no? Gusto yung dry lang na pagkain, adobo, yan, inihaw, inasal, no? Yun yung mga gusto ng karamihan ng mga Pinoy. Yung iba, yung mga tinola para na lang sa matatanda. Yun yung napapansin ko. And kung adobo lang naman inihaw, yan, pag itlog-itlog, mas okay ang pag-aalaga ng heritage chickens, Rhode Island Black Ostolorp, or ano pang ibang klaseng manok. So dito nga kanina, nagbenta tayo ng mga ano lang natin, mga stags and pullets, yung mga teenagers pa na edad ng ganitong klaseng manok, no? Nakabenta tayo ng isang pares. So papakita ko rin sa inyo, no? Yan. So ang ganitong klaseng manok, mabilis lang po siyang maibenta kasi nga demand siya sa market. Yan, demand siya sa market dahil araw-araw may natataichi dahil dahil nga itong mga manok to ay lumalaro. Yan, no? Lumalaro ang mga manok na ito. So ito pagandahan, pagalingan ng lahi. Ito lang, kailangan mo ng
puhunan, no? Dapat may puhunan ka talaga dito, gagastos ka dito ng pera mo. Dapat dito gagastos ka ng medyo malaking puhunan para lang magkaroon ng ganitong klaseng manok. Pero kanina lang no, tinesting namin, no? Nagbenta kami ng mga sisiw nito ay talagang na-sold din agad sa magandang presyo, no? Isipin mo, no, isang pares lang ng maliit. Napakita mo yun go yung ano, yung pares na yung lalaki lang. Yan. So ngayon kukunin ni Julo yung ating nabenta na sold na, no? Babiyaheng Leyte. Yan sa Isabel. Yan, Leyte. Yan. So yung bumili sa atin, Game Farm mismo. So, maraming salamat. Ito galing to sa bar natin. So, sa bar natin, kailangan ng mga manok na to ng ranging. So, yung mga manok natin dito ay may ranging dahil doon sila lumalaki. Para mas maganda yung paglaki nila, ma-develop yung muscles nila. Yan. So, ito yung nabenta natin. Yan, may wing band na po yan. Personal wing band. Personal wing band siya dahil nga puro to. No? So, puro yung mga binibreed natin. So, once again, nasa business side po tayo. Wala tayo sa paglalaro ng pera. So, ito, business side talaga. Nagpa-farm tayo ng ganitong manok. Yan. At binibenta natin. No? Quality and syempre, magandang presyo. So, isipin nyo, ilang buwan pa lang tong manok na to, magti 3 months pa lang to ngayong April 29. So, nabenta natin siya. Isang pares ito ay 12,000 pesos. Yan. So, yung shipping naman, syempre, yung yung mababayad sa shipping nito ay yung bibili. Yan. Yun yung kinagandahan sa ganitong klaseng negosyo. Yan. Ang pag-aalaga ng game fowl. Yan. So, ang game fowl po, napakagandang business din, no? Kapag nasa business side ka. Yan. Kung gusto mo maglaro talaga, yun baka malaki yung chance na malugi ka. Kasi nga, nilalaro mo yung pera. So, dito naman sa atin is negosyo, no? May binubuhay tayo, kaya dapat sure win tayo, which is farming. Yan. Tapos, yung mga mahilig maglaro, no? Sila yung, market natin. At, yung mahilig sa ganitong klaseng manok, yung iba paglibangan lang talaga, umahanap ng mga quality. So dito. So sa advice ko lang kapag ganitong manok, binili mo dapat quality. Yan. Siyempre may magandang genetics. Kasi nga kailangan dito genetics, no? Hindi siya ibig sabihin na magaling lang yung manok, di mo alam yung dugo niya, bibilhin mo agad. So dapat dito legit yung genes ng manok natin kasi nga mas okay, no? Mas okay mag-breed ng alam mo yung genetics kumpara sa mag-breed ka ng magaling. So para lang yung sa akin kasi nga kung yung mga manok lang na ito, no? Masasabi ko napakagandang negosyo talaga. Basta yung genetics natin, yung pedigree ng manok, alam natin. Kasi nga, quality yung binibreed natin at hindi masasayang yung oras natin. So, same lang din naman sa mga ganitong klaseng manok, sa mga giants na manok natin, no? Dapat alam natin yung genes nila, yan, yung quality mismo. Quality dapat, kasi nga kapag quality, daming bibili. So, yun lang po mga kaliki. Maraming salamat po. At sana yung nagustuhan nyo itong vlog na to. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. And follow po sa Facebook page natin, Pulo Manok Team Chicken 2.0 at Fancy Game Farm by Pulo Manok Team Chicken. Maraming salamat po. Bye-bye.